Sunod-sunod nang naghain ng kandidatura ang ilang malalaking pangalan sa politika. Para sa update, magbabalita live si Mobile Journal Merymon Reyes mula sa Tent City sa Manila Hotel kung saan naghahain ang mga senatoriable. Merymon, sino-sino na yung mga nag-file ng COC John? Sheryl, bukod doon sa 17 nga kahapon na nag-file ng kanilang COC bilang senatorial aspirants, kanina dumating na dito si Senator Amy Marcos at kasama niya ang excited na si former Lady Imelda Marcos, pati ang kanyang mga anak na si Borgie at si Michael. Nag-file siya ng COC bilang re-election hopeful o aspirant at ayon sa kanya, bahagi pa rin siya ng Nationalista Party pero mas okay sa kanya ang pagtakbo ngayon na hindi kasama sa admin senatorial slate na alyansa para sa bagong Pilipinas. Para raw ito sa mas malaya niyang pakikitungo sa lahat ng sektor. Nagkausap naman daw sila ni Pangulong Bongbong Marcos at sinabing susuportahan siya sa kanyang desisyon. Kung bukas ba siyang ma-endorso ng slate ni Vice President Sara Duterte, masyado pa raw maaga para mag-comment tungkol dito. Sina dating Senate President Vicente Tito Soto, dating Senador Panfilo Lacson, Senator Lito Lapid, naghain din sila kanina lang ng kanilang COC. Pare-pareho silang galing at magkakasama sa alyansa para sa bagong Pilipinas. Ito nga yung admin senatorial slate. Sabi ni Soto, yung right sizing ng gobyerno ang nais niyang matutukan, pati yung pagsagawa ng batas na maa-outlaw ang fake news at saka ang fake contents. Pati nga raw yung 14th month pay na pinropose niya dati ay babalikan niya rin kung mabibigyan ng pagkakataon. Sila Lacson naman, hopeful siya na makabalik sa Senado at nais tulungan ang mga programa ng Administrasyong Marcos. Sa ngayon, si Lito Lapid naman hindi siya nagbigay ng panayam, nagkaroon lang ng photo opportunity kasama ang media. At sa ngayon, marami na nga ang nag-file ng kanilang COC bilang senatorial hopefuls. Nasa 23 na yung total mula kahapon hanggang sa ngayon. Sheryl. So far, kumusta rin yung sitwasyon dyan? Ano ba yung prosesong pinagdaraanan ng mga naghahain ng kandidatura sa pagkasenador? So far, Sheryl, mapayapa pa rin naman tulad kahapon. Itong unang 2 araw ng filing of COC. Doon sa mga kandidato o may planong tumakbo, 5 copy ng Notarized Certificate of Candidacy o COC yung kailangan nilang dalhin. Kasama nito, dapat may recent passport size na photo, pati yung importante na documentary stamp tax. Yung Certificate of Acceptance of Nomination, kailangan din ito if applicable, lalong-lalo na doon sa party list nominees. 3 hanggang sa 4 na kumpanyo naman yung ina-allow para sa mga aspirants na pupunta dito. Kaya yun yung isa sa mga security measures nila para masiguro yung peace and order. Ngayon naman, hindi natin kasi masisilip talaga kung saan nagpa-file yung mga kandidato o aspirants. Pero kung makikita natin dito sa paligid natin, sa may bandang likuran ng stage kung saan tumatayo itong mga aspirants, doon nagpa-file sila ng kanilang COCs at saka ng mga requirements nila. Pagkatapos nun, magkakaroon ng photo opportunity sa isang banda kasama ang media. Pagkatapos pag tumakyat dito at pumayag naman yung mga aspirants, meron silang 2 minutes na oras para makapag self-introduction, tapos 8 minutes para masagot yung mga tanong ng media. Hindi kasama doon sa 8 minutes yung pagtatanong. Pagkatapos naman yan, kakailanganin nilang pumirma dito sa isang oath para nga doon sa honest at malinis at may dignidad na kampanya para sa paparating na midterm elections. Pagkatapos nun, tapos na ang kanilang pagpapile ng COC. At so far, nagsimula ito kahapon October 1 at matatapos ito ng October 8. So Saturday and Sunday, tumatanggap din ang COMELEC ng mga magpapasa ng kanilang COC. Pero again, reminder din ito ng COMELEC, yung substitution, hindi na ito pwedeng magawa pag natapos ang linggo ng filing of candidacy. Cheryl. So, Merymon, doon sa 2 minuto at pakikipag-usap sa media, ginawa yan ni Senator Soto at Lacson, pero si Senator Lapid ay hindi na nagsalita. Nagpakilala lang siya, Cheryl, pero pagdating na doon sa yung question and answer na portion, hindi na siya sumama. Alright. Sino pa ang nababalitaan natin na magpa-file ng COC ngayong hapon? Cheryl, wala pa tayong ibang nakukuha na impormasyon kung sino pa yung mga pupunta dito. Ang inaasahan natin ngayong October 4, Friday, swerte raw kasi ito sa Feng Shui. Kaya baka yung iba pang prominent faces na inaabangan natin na tatakbo for senatorial positions, doon natin makikita. O di kaya naman, baka sa last day ng filing of COCs, may mga last minute o kaya naman yung manonorpresa sa lahat ng tao. Cheryl. Maraming salamat, Mobile Journal, Merymon Reyes.